Umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Speed climbing kasi is it's a very weird sport. Hindi siya katulad ng basketball. I think the biggest factor that played a big role in achieving that 6.08 new record was yung mental talaga. Because if you don't have your mental, hindi ka talaga makaka-perform ng ayos. Biggest challenge as a Filipino climber, for me, since nasa speed climbing ako, I think that it's the facilities. Hello! Ako si John Forones, a professional sports climber. Abangan ang aking exclusive interview dito sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa Deezer. Match of entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. TNVS. Trending and Viral Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming sa... Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng kumpanyera ng bayan. Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi po Luzon, Visayas and Mindanao. Welcome po sa DZRH Usapang Legal. Kasama po yours truly, ako po si Attorney Cam. Kamusta po kayo?
It's Wednesday today. Ayan, kayo po ba ay nag-check ng inyong mga SSS? Yung inyong mga portal. Ayan, double check nyo po ha. Kasi po baka merong mga bungal-bungal dyan, bungi-bungi na hindi po nahuhulugan o kaya naman nahulugan ng kumpanya, baka nagkaroon ng technical glitch, no? Dyan sa SSS. Meron din pong mga reports, no? Yun na yung mga hulog nila, no, ng employer tsaka ng employee, nababawasan. Iba yung nagre-reflect doon sa kanilang mga portal. Okay sana kung mga 70 pesos, 50 pesos ang difference, pero kalahati. Halimbawa, 4,000 dapat ang hulog, no, ng empleyado kasama sa employer. 2,000 lang ang nagre-reflect. Pero, based naman dun sa hinulog ni employer, kompleto naman. So ano ito, technical glitch uli? Paki-double check nga po, no, sa mga kasama po natin diyan po sa kagawaran, no, ng SSS, no, para sa mga manggagawa. Alam niyo po, kahit na bungal-bungal po, no, isang hulog lang, malaking bagay po 'yun na yung nawawala, no? Sabihin mo 4,000, kung tatlong bungal mo 12,000 'yun. Saan na napunta 'yon, no? Hinulog naman ng kumpanya 'yon. O kaya naman yung kalahati from 4,000 naging 2,000, kung halimbawa 4 na buwan 'yan, 4, 8, 12, 6, 2, 4, 6, 8, yung 8,000 saan na naman napunta 'yon? So paki-check naman po, no? Sa mga kagawaran natin diyan sa SSS, baka nagkakaroon kayo ng technical glitch, ano po? Alright, yung mga portal po, importante, mag-download po kayo ng SSS kasi matitrace nyo po doon kung magkano po yung hinuhulog sa inyo. In fairness, may mga iba naman po, no, nagte-text sa kanila yung SSS kung magkano yung nahulog sa kanila na contribution per month. Yung iba kasi wala eh. So, double check nyo po. Mas maigip, mas maagap, mas maganda. Anyway, ang topic po natin ngayon may kinalaman po sa katarungan pambarangay, no? Next time i-topic natin 'yan sa mga manggagawa, no, yung mga contribution nila, mga premium contributions nila. Pero for the meantime, katarungan pambarangay muna tayo, no? Kasi marami nagtatanong, may kapangyarihan po ba ang kapitan na pigilin ang dumulog sa kanya, na sabihan nito, uy, wag ka na magsampa ng kaso ha. Humingi naman na ng pasensya to yung kabilang partido. O kaya naman nagpirmahan sa tapat ni kapitan about sa bentahan ng lupa, valid na po ba yun, no? Malilipat po ba ang titulo? At isa pa kung halimbawa kalaban mo yung sheriff, halimbawa, no, may kinalaman sa property, sheriff yung bahay mo, pwede mo bang hilahin yung sheriff tapos doon tayo sa barangay, usap tayo at mag-mediate tayo, conciliation, pwede ba yon? So importante po kasi, no, itong katarungan pambarangay, yung mga awayan na mga magkakapit bahay, shout out, sabi nga nila dalawa lang hindi mo mapipili dito sa mundong ibabaw, yung magulang mo tsaka yung kapitbahay mo, unless marami kang pera na pwede kang bumili at lumipat-lipat ng ibang bahay, bumili ng property, at kapag di mo type yung kapitbahay mo, benta mo na lang yung bahay, lipat ka ng iba. Kung wala talaga, no choice Pero tandaan po ninyo, sa oras na kagipitan, hindi naman yung malalayong kamag-anak ang tutulong sa inyo, kundi yung inyong kapitbahay, yung pinakamalapit na kapitbahay mo, yung katabing bahay mo. Ang problema, nagkakaroon po ng bangayan, awayan, maritesan, chismisan, meron pang agawan, meron pang mga illicit affair. Bakit ganyan, no? Yung illicit affair, parang nauuso yan sa sa mga barangay. Tapos hindi lang yan, hindi lang kapitbahay ninyo, pati mismo sa loob ng barangay. Parang sila-sila. Ano ba talaga, ha? So, meron pong mga issue na po pwede po na ilapit, no, sa barangay at dumaan ng of course barangay conciliation. Pero meron din pong mga issue na exempted o kaya naman pwedeng hindi na dumaan sa barangay. So dapat po alam po natin ito.
Ayan, pwede naman po ito. Ayan. So ano ba ang objective, no? Bakit meron tayong tinatawag na katarungang pambarangay? 'Di ba, no? Syempre unang-una, para ma-promote po yung pakikipagkasundo. Ito yung tinatawag natin na amicable settlement. Para i-discourage na po, no, na yung mga magkakapit-bahay, pag may problema, dediretso agad ng korte, no? Kung kayang solusyonan sa barangay, magkaroon ng mutual agreement, 'di ba? At hindi na dumaan, hindi na umakyat pa ng korte. So, mas maigi, 'di ba po? Hindi pa masisira ang kanilang relasyon sa komunidad, no? Kasi ang hirap talaga kapag yung kapitbahay mo, kaaway mo, tapos pag nakita mo agad, no, parang buong araw mo sira na. Yan. Parang bad trip ka na. Pag mumukha pa lang niya, nakita mo, asar ka na, ganon, 'di ba? So, hindi maganda na, syempre, dadiretso kayo, no? Kung pwede naman palang isettle sa barangay. Pangalawa, alam nyo naman po sa korte, napakarami na pong kaso. Kulang po talaga yung ating korte, tsaka yung mga ating mga judges, ano po. So, ang kaso po, kaya po tumatagal. Kasi po, sobrang dami ng kaso. So, para ma-decongest, no? Para naman mabawasan yung mga kaso sa korte, mga minor cases lang ito na away magkapit-bahay, mas maigi na sa barangay na ito mag-uusap at magkakasundo, 'di ba? Win-win situation 'yon para matutukan ng ating mga hurado kung ano yung mga malalaking kaso, lalo na may kinalaman po sa mga criminal cases. Kasi po ang nakabinbin po doon yung kalayaan, no? Yung right to liberty, yung hindi ka na makakalabas, no? Syempre pag nasa kulungan ka, paano 'yan yung travel mo, yung pag-alis mo, 'di ba? So, yun po ang fino-focus, no? At saka mga malalaking kaso ng ating hurado. Okay? At pinaka-importante sa lahat, kaya po nagkaroon ng katarungang pambarangay para po ma-strengthen yung community bonding, yung community bond, tsaka yung halimbawa maayos, harmonious relationship ng mga magkakapit-bahay, no? Hindi laging ang aga-aga. So sila na yung daig pa nila yung tilaok ng manok, no? Kung magbangayan sila, no? Kakalungkot na kapag ganun, ha? So yun po importansya kung bakit meron po tayong katarungang pambarangay. At alam niyo po ba, sa katarungang pambarangay, bawal po ang mga lawyer. Ang mga lawyers na umattend dyan. Okay? Unless, no, yung lawyer na yon siya yung inihahabla ng kapitbahay. Okay? Bakit hindi pinapayagan ng mga lawyers? Anong wisdom behind? Bakit walang appearance ng lawyer doon? So, unang-una, ang mga lawyer, mas marami pa po yung objection. Lalong baka hindi po magkasundo ang dalawang partido kasi puro objection, ganon po. At saka minsan baka ma-overwhelm din po yung ating mga lupon na tagapagpamayapa o kaya naman yung lupon na tagapagkasundo, no, ma-intimidate sila. Kasi syempre ang ating mga lupon na tagapagpamayapa at lupon na tagapagkasundo, usually po, ito po yung mga kinikilala natin, no, at hinahangaan sa ating komunidad. Bagamat wala silang law background. Ibig sabihin, hindi sila nag-aral ng law, hindi rin sila lawyer, no? So, minsan ang mga lawyers po kasi, may mga dinadaan sa mga technicalities, tas lahat ng mga batas, no? Syempre, andyan na yan. So, baka lalong hindi magkasundo ang partido, at saka, so, ma-intimidate yung ating mga lupon, no? Mas maigi kung sila nilang mismo, no? Total naman magkakakilala yung mga, alam nila ang history ng bawat isa sa komunidad. Alam nila kung bakit, sanang hugot nito, kung ano yung pinanggagalingan ng galit nito, kung bakit saan ba nagsimula ito. Yung pala meron pang mga unang-unang history. Kung bakit nag-escalate na puno, unti-unti. Alam mo naman ng mga Pinoy, no? Yung pag napuno na ang salop, di ba? Talagang sasabog.
So, importante na doon pa lang, sila mismo nagkakasundo. Sila mismo ay nagkakaintindihan. No? At alam yung history kung bakit nagkaroon ng away na ganito. Ng minor cases na ganito. So, importante yon. Okay. Alam niyo po ba na sa small claims cases, no? Bukod sa barangay conciliation, hindi rin po allowed na umattend ang mga lawyer kapag mga small claims cases, no? Summary in nature yan. Isang patawag lang, kayang solusyonan ni judge yan. Kasi nga kung andyan pa yung mga lawyer, na pa objection, your honor, ganun. Kung si judge, no, masolusyonan agad niya yan, tapos agad yan, mas mabilis ang settlement niyan. Okay? Tsaka kasi ang hirap, alam niyo po ba, kapag nasa court kayo, kapag hindi umaattend yung kalaban, no, nare-reset, so tumatagal ng tumatagal. O kaya naman mag-a-appear, pero may dahilan para hindi matuloy yung hearing. O kaya naman may dala yung kabilang partido ng medical certificate ni attorney na hindi siya makaka-attend. So nare-reset. Pag summary in nature yan, pag andyan si judge, talagang masosolve agad yan, okay? So, ganun din po sa katarungan pambarangay. Bawal ang mga lawyers dyan. So, unless otherwise, siya po yung nireklamo. Isa siya sa mga party, di ba? Doon sa barangay conciliation. Okay? So, importante rin, no? Na as much as possible, yung personal appearance po, no? Ng magkabilang partido para magharap sila, no? At maayos yung kanilang problema. Kasi kung hindi po uma-attend, nakailang patawag na, usually po yan, ini-issuehan ng certificate. Ano yung certificate na yon? Congratulations, nakalagay ba doon sa certificate, congratulations, complete attendance ng kabilang partido? May ganun bang certificate? Hindi po. Yan. Ibang certificate po ang ini-issue ng barangay. Ito po yung tinatawag natin na certificate to file action. Ibig sabihin, dahil ikaw hindi ka uma-attend, ayaw mong makipagkasundo. Ayaw mo ng amicable settlement. Humingi na yung kabilang partido ng certificate na walang kasunduang nangyari. So, pwede na silang mag-file sa court. So, doon na sila hihingi ng tulong. At kapag ang court ang nag-file at hindi ka hindi ka nakapag-present ng evidence, ay meron merong mawawala sa'yo. In property, damages, pera, mag-decide ang court. Unlike kapag sa, halimbawa, doon pa lang sa barangay, nagkasundo na kayo. No? Humingi ka ng tawad, humingi ka ng pasensya, tapos, halimbawa, no, yung utang, di ba? Example na lang po, kasi pag mga utang-utang na magkakapitbahay, pwede yan sa barangay So, ngayon, halimbawa, ang utang mo lang ay 50,000, no? Yung 50,000 na yun, di mo mabayaran. Di ka attend na ng attend, ayaw mo umattend. Pag final yun sa court, halimbawa, final sa court, no? Kasi yung 50,000, talagang utang mo lang, 30,000 pero may interest na 40,000 interest 10,000 so may 50,000. Tapos final sa court. Syempre hihingi hihingi pa ng danyos, maaaring nagkaroon siya ng mental anxiety. Kakasingil sa'yo, hindi ka nagbabayad. So, maaaring baka mas malaki pa yung hingiin niya doon, di ba? Unlike kung halimbawa, doon ka, nakipag-usap sa barangay, makipag-usap ka na, sige, pwede bang i-waive na yung interest, bayaran ko na lang yung 40,000 na utang, tapos paunti-unti, every 15-30, ito ibibigay ko. Kung kaya mo, why not? Kung nagkasundo, mas okay kasi usually ang gusto lang naman mabalik yung kanyang pera, di ba? So, mas maganda na nagkakasundo, may settlement sa barangay. Kaya laging ini-encourage ito kasunduan sa miyembro ng mga komunidad. Okay. So, again, andyan yung first level natin, si barangay captain, si kapitana, si kapitan, ayan, no? Kapag hindi pa kayo nagkasundo, pupunta kayo sa pangkat ng tagapagkasundo. Yan. Typically, mga
tatlo yung magdidinig niyan. Kapag hindi pa rin kayo magkasundo, akit tayo sa lupo ng tagapamayapa. Mas marami na yan. So, importante, dun sa mga level na tayo, nagkakasundo kayo. Kasi kung halimbawa, bawat level talagang ayaw makipagkasundo ng ng complainant, certificate to file action yan. Baka po talaga makasuhan, diretso tayong korte. Ayun pa naman yun, sabi ko nga dinidiscourage natin. Importante, magkaayos ang inyong relasyon. Okay? Pero mamaya tatalakayin natin, ano ba yung mga kaso na pwede lang dinggin sa barangay? Ano yung mga kasong wala na palang jurisdiction ang barangay? So, kailan mo ilalapit sa barangay at kailan pwedeng dumiretso na sa court? Okay? Dapat yung mga barangay natin aware din sila dito. Kasi kung alam nila na teka lang, wala na po kaming jurisdiction niya. Kasi kahit anong hearing ninyo, kung wala kayong jurisdiction, void pa rin po ang inyong conciliation. No? Kasi hindi nyo sakop, walang jurisdiction. Okay? So, importante, merong jurisdiction. Okay? Lalo na kapag ni-raise yung question ng jurisdiction ng kabilang kampo. Kung halimbawa naman, talaga wala silang jurisdiction pero nagkasundo yung magkapitbahay at nagkaunawaan at walang question doon sa jurisdiction, baka maging okay pa rin yung samahan nila, walang problema. Ang problema lang kasi kapag may question doon sa jurisdiction, may abogado nagsabi, teka lang, oy, dapat i-file natin sa court kasi walang jurisdiction ng dyan. Teka lang, yung appearance fee ko, tsaka yung yung acceptance fee ko. Ganun. Yeah, biro lang po, biro. So, ganun po, no? Importante, magkasundo. Ayan. Pero shoutout muna, magandang gabi. Mamaya, pag-uusapan pa rin po natin. Ano yung mga grounds o kaya naman yung mga, not grounds, but yung sakop lamang ng barangay conciliation, no? At yung hindi nasakop, kanino na didiretso? Pwede nang dumiretso sa court. Okay? Shoutout muna. Magandang gabi po sa mga nanonood sa atin. Melvin Letrodo, good evening po. Ganon din po kay Miss Teresita Atienza. Ayan, magandang gabi. Shoutout na rin po kay Antonio Carrasco. Good evening po. Kay Jesus Walberto Miquiabas. Yung mga nanonood po yan sa atin sa DZRH TV live stream sa YouTube po. Ayan, pwede nyo po kaming mabisita dyan. Shout out din po. Magandang gabi po. Teka lang, hanapin ko lang yung DZRH News, yung mga nanonood sa atin. Ayan. Kina Grace Recta na imbag nga rabii, Angelina Paclibar, Romel Livid, Bless midweek na, oo nga, Attorney Cam sa ating lahat, Henry Dalohan, Randy Santisas, Ivy Gutierrez, Irene Almodovar, si Mama Connie ng Viracatanduanes, and of course, ganun din po kay Mama Jovita and Papa Will, at Tita Erlinda Agloco and Tita Emma Agloco. Shoutout po sa inyo. And good evening din po, Delro Zoloren from Kuwait. Uy, ating OFWs, magandang gabi po. Babalik po tayo, ilan po munang mga paalala. Diyan lamang po kayo, nakakasama nyo pa rin po. May TikTok account ako, Attorney Cam, hanapin nyo po kung gusto nyo po. O kaya naman live kami ngayon sa DZRH News, Facebook Live at DZRH News Television Facebook Live. Attorney Cam po, oras po natin, 6:56 na po ng gabi. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With max
Protect Formula. Help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Calefabton, amoy nakaka-joyful. Calefabton, amoy nakaka-joyful. Calefabton, amoy nakaka-joyful. Calefabton, amoy nakaka-joyful. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHT. Naray si Bayan. At Kisses Habson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal. Usapang Legal. Usapang Legal.
Magandang gabi po, Luzon, Visayas and Mindanao. Patuloy pa rin po ang ating DZRH Usapang Legal. Shout out kay Joel Mangasep. Ayan, good evening, nanonood po dyan po sa Melbourne, Australia. Tanggap muna po tayo ng report bago natin ipagpatuloy ang ating topic. May kinalaman pa rin po sa katarungan pambarangay. Topic natin ngayon, may kapangyarihan ba ang kapitan para pigilin ang dumulog sa kanya na sabihan na wag nang magsampa ng kaso kung humingi naman daw po ng pasensya ang kabilang partido. Ayan, sasagutin na natin yan. At ano nga ba yung mga nasa jurisdiction ng katarungang pambarangay? At ano yung mga exemption? Eto, tanggap muna tayo ng report mula kay RH52 Edniel Parosa. Operasyon po ng Phil Sanja Steel Plant na inuugnay po kay Tony Yang, ipinatigil na. RH52 Edniel Parosa. Ibalita mo nga to, Edniel. Ipinasasara na ng gobyerno ang Philippine Sanja Steel Corporation sa Misamis Oriental dahil sa nakitang iba't ibang paglabag. Kabilang dito ang nadiskubring radioactive material na nagresulta sa pagkansela ng Department of Environment and Natural Resources sa inisyong Environmental Compliance Certificate o ECC ng pabrika. Ayon kay DNR Assistant Secretary Norlito Eneran, nakitaan din nila ang Phil Sanja ng violations sa Clean Water Act, Clean Air Act at Batas sa Environmental Impact System. Sinalakay ang Phil Sanja noong Mayo 15 dahil sa sumbong na gumagamit ito ng hazardous materials samantalang hindi naman binibihisa ng tamang protective gear ang higit sa 300 empleyado nito. Sa hiwalay na pahayag, iginiit ni Undersecretary Benjamin Acorda, Executive Director ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, na lehitimo ang operasyon at hindi ito nakabatay sa politika o nasyonalidad ng mga sangkot. Kasama kasing hinuli sa planta ang 69 na Chinese nationals habang pinangalanan din ni Defense Secretary Gibo Chodoro ang dati nitong may-aring si Tony Yang, isang negosyanteng Chinese national at kapatid ng former Duterte advisor na si Michael Yang. Ay dahil na po dun sa ating confirmation from the PNRI na merong presence of radioactive materials dito sa loob ng compound ng Philippine Sanja Steel Corporation. I was hurt when there were some media blogs or media practitioners insinuating may mga bayaran and everything. Sana naman po maawa tayo sa mga nagsasakripisyo na nagtatrabaho. Ay dahil na po dun. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH52 Edniel Parosa. Puntahan naman natin si RH15 Giselle Ricafort. Air Asia, pinabulaan ng tigil operasyon na sa bansa. Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, tikom pa rin ang bibig. Ang buong detalye, ibalita mo, RH15 Giselle. Pinabulaan na ng AirAsia ang report na tigil operasyon na sila sa Pilipinas. Sa pahayag siniguro ng airline sa ating mga kababayan, mananatili silang fully operational. Magpapatuloy daw yung mga nakaschedule nilang flight at serbisyo na subject lamang sa normal operational consideration, kagaya ng panahon at iba pang standard factor na nakakaapekto sa airline operation. Sa ulat, pinahihinto umano ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP yung kanilang operasyon sa lahat ng paliparan na minamandohan ng gobyerno dahil sa hindi nabayaran na 270 milyon. Sa sinasabing cease and desist order na inisyu noong Junto lamang, inatasan daw ni CAAP Director General Raul Del Rosario ang AirAsia na itigil ang operasyon sa loob ng 3 araw matapos matanggap ang kautusan. Hinihingan pa ng media ng opisyal na pahayag dito ang CAAP pero wala pa silang pagtanggi o kumpirmasyon. Nag-ooperate ang AirAsia sa 5 bansa sa ASEAN, kabilang na ang Malaysia, Thailand, Indonesia, Cambodia, gayon din ang Pilipinas. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Puntahan naman natin ang Senado. Ayan andyan si RH27 Noche Cacas. Mga rallyista sa labas ng Senado. Oo, kanina madami-dami sila. Unti-unti na daw nag-uuwian. Ang buong detalye, Noche Cacas, ibalita mo to. Noche? Attorney Cam, unti-unti na nga nagsisiuwian itong mga rallyista na taga-suporta ng administrasyon. Dahil magagabi na at kanina pa daw sila. At iba dito, Attorney Cam, gutom na.
bangkain. At yung iba naman ay madala-dalang mga bata, yung mga supporters. Taga Baseco compound itong mga rallyesta ng pro BBM. At kanina, Atty. Cam, ay kausap natin yung isang supporters dito na minor de edad yung sumama. At ang banggit daw dito sa kanila ay uupo lang daw at magkakapera na. Yun ang pinangako sa kanila. Kaya yun, ang ibang grupo naman, hinahanap yung kanilang leader. At biglang nawala yung kanilang leader dito. Kaya pag nagdesisyon na rin sila na uuwi na lang din. Ganun din naman dito sa kabilang panig, yung mga DDS, yung mga supporters ng mga Duterte, na nandito pa rin, nagpapalipas ng gabi at halos dito na matutulog yung iba dahil na dito sa kanilang ipinaglalaban na tuloy din yung flood control investigation na bukas. Habang yung iba naman dito, yung pro-BBM, ang panawagan naman nila ay resign Senator Alan Cayetano. Yun ang pinanawagan dito. So sa ngayon, pati sarado pa rin itong mga kapot ng mga kapulisan, yung mga dalawang grupo dahil meron bukod sa mga nakaputi, meron din mga nakapula at doon sa kabila naman ay kulay berde. Kaya ganun din. Ang problema lang dito, ang binabantayan ng mga pulis, baka magpang-abot. Kaya yun na naman kanina, nag-asaran na din kanina ng maglalakad yung mga pro-BBM dito sa kabilang side naman ng Jokno Boulevard, halabas ng Senado. Noche. Yes, Atty. Cam. Tanong ko lang, sa iyong tansya, sino ba ang mas maraming pumunta dyan? Yung pro-BBM o pro-Sara Duterte? Mas marami yung pro-BBM kasi bukod sa kulay pula, meron pa silang kulay puti. Yan. Okay. Yung pro Duterte ay mangilan-ngilan lang, pero dito sila natutulog sa Center Island ng Jokno Boulevard. At ganun pa man, kanina nag-asaran lang ng bahagya, pero humupa din yung tension na kanina. Yung mga leader, ang problema dito at Cam ng pro-BBM, yung leader na nagdala dito sa mga taga-Baseco dahil nawawala yung leader. Kaya yun ang problema ngayon. Kasi karamihan din mga dito, Atty. Cam, yung mga leader, pagkapatapos na yung mga programa, biglang nawawala. Kaya yung ibang punta dito, na kanina pa nauuhaw, nagugutom, walang pera, ngayon, uuwi na naman sila na walang pera at gutom. Sabi ba sa kanila, ito ba yung yung mga nakaputi ba yung sinabihan na uupo ka lang, uupo ka lang, may na? Hindi yung sinabi mo kanina, uupo ka lang, merong pera, tama ba? Yung minor de edad, Atty. Cam, minor de edad yung nakausap ko kanina. Sabi niya, ni-recruit daw sila. Saan siya? Anong panig siya? Sa may Baseco compound dito, yung sa pro-BBM. Nagpunta sila dito. So nagpunta daw sila dito, uupo lang daw, magkakapera. Kaya lang, ang budget na binibigay 350. Uupo lang daw, walang gagawin. Kaya yung iba naman 500 yung budget. Sabi ko, bakit hindi pare-pareho? Yung siguro yung 700. yung iba siguro yung mga nakaupo lang na walang gagawin. 350 tapos yung mga mag-iingay. Mga edad. Mag-iingay, yun ang mahal. Yung mag-iingay. Okay. Sige. Pero ganun pa ba, yung kanilang ipinaglalaban ay bawat grupo dapat respetuhin din natin yung dalawang. Okay. Yung ating mga yung ating kapulisan naman, yung ating kapulisan naman, mahaba ang kanilang pasensya. Mahaba ang pasensya. Sabi nga ng isang opisyal kanina sa totoo lang, pagod na kami dito, pero kailangan gagawin pa rin namin yung tungkulin dahil ang pinabantay nila baka magpang-abot yung dalawang kupo. Maximum tolerance din. Okay. Maraming... kaya maximum tolerance, paiiralin pa rin nila. Wala silang dalang mga baril dahil ito yung kanilang tungkulin na bantayan yung dalawang panig, baka sumiklab kasi yung gulo. So yan ang sitwasyon. RX27 Nochika DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Noche Kakas. Puntahan naman natin si Miss Tina Nolasco, RH19, paggamit ng paintball gun sa pagkontrol ng gulo, isinusulong ngayon ng Manila City Council.
RH19 na Nolasco, ibalita mo nga to, Tina. Itinutulak ng Manila Council ang panukalang pahintulutan ng kontrolado at limitadong paggamit ng mga paintball gun katulad ng kinetic impact projectile ng mga law enforcement officer ng lungsod ng Maynila. Sa ilalim ng The Anti-Civil Disturbance Ordinance of the City of Manila, gagamitin ang paintball para sa mas makataong pagkontrol sa mararahas na kilos protesta, riot at iba pang civil disturbance sa lungsod. Pangunahing layunin ng ordinansa na magkaroon ng alternatibo at hindi nakamamatay ngunit epektibong pamamaraan ang kapulisan para sa pagsulong ng kapayapaan. Sa pamamagitan nito, inaasahang may iwasan ang malubhang pinsala sa katawan habang pinapanatili ang kaayusan sa lungsod. Bukod sa regulasyon ng kagamitan, binibigyang diin din sa ordinansa ang pagtatatag ng mga mas mahigpit na safety protocols, oversight mechanism at mga hakbang para sa accountability ng mga operatiba upang matiyak na hindi maaabuso ang paggamit ito at mapoprotektahan ang human rights. Ito si RH19 na Nolasco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH19 na Nolasco. Siyempre po mga ano po ito, no, public service kailangan nating unahin. Pero yung sa question, no, dun sa ating topic po na kung pwede po ba, ayan, yung sa mga nagtatanong po, kung may kapangyarihan po ba ang kapitan para pigilin o pigilan ang dumulog sa kanya na sabihan na, uy, wag ka na mag-file sa court ha, kasi nag-sorry naman na yung kabilang partido. Pwede po ba yun? Meron po ba siyang power na pigilan po yung mga dumulog sa kanya kung hindi talaga sila nagkasundo o kaya naman kahit nag-sorry, ayaw pa rin tanggapin nung kabilang partido. Okay. Ang layunin po ng barangay conciliation ay para, of course, pagkasunduin ng dalawang partido upang hindi na po mag-elevate, no, hindi na sila pumunta ng korte at doon po magsampa ng kaso. Medyo maantala po dahil medyo may matagal at magastos po yung proseso, no? Kung sa barangay lang po magkikita lang po sila doon, mas mabilis, mas less gastos para sa dalawang partido. Ngunit hindi po ibig sabihin nito ay may kapangyarihan po yung barangay na pigilan yung partido na magkasundo. Kunyari ayaw talaga nilang magkasundo. Hindi sila kahit nag-sorry na hindi pa rin po pumapayag yung kabilang partido. Ayon po sa ruling, no? Kung magkakayos man po ang partido sa barangay, ito po dapat ay voluntaryo. Sabi po yan ng ating Korte Suprema. Dapat po bukal sa kalooban nila, di ba? At parehong panig ang voluntaryo na nagkasundo na magkaroon ng amicable settlement. Kung sa bandang huli po ay wala po silang napagkasundoan, ay kahit nag-sorry po isang partido, hindi pa rin po sapat sa kabilang partido, malaya po, free ang partido na dumulog po sa korte at magsampa ng kaso. Ang ministerial po kayo dito ng pag-i-issue ng certificate to file action, kasi may mga iba po hindi nag-i-issue ng certificate to file action kahit nakailang patawag na. Tapos hindi pa rin magkasundo. Kasi nga, ka-close ni Kap o kaya ka-close ng mga lupon, yung isang partido, iniipit-ipit yung certificate to file action, nakailang patawag na nga po, hinihingi yung certificate to file action, bawal po yun. So hanggat hindi po sila nagkakasundo, wala pong settlement, wala po kayong magagawa kundi mag-issue ng certificate to file action para makadulog po ang kabilang partido sa korte at doon baka sila magkasundo. Okay? Babalik po tayo ilang oras po, ilang paalala pala muna. Ilang paalala muna ang ating ipi-play, pero before that, ayan, oras natin, napakabilis talaga. 7:16 na. Kasama pa rin po ako po si Attorney Cam para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. This time check is brought... Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay.
Isang labalang yan. Hello, pahinga! Hello, pride, more blue. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max ang alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection para max alaga, max protektado. ACS. Calefagcon, amoy nakaka-joyful. Calefagcon, amoy nakaka-joyful. Galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Kinis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Calefagcon, amoy nakaka-joyful. Calefagcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Calefagcon, amoy nakaka-joyful. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutok
tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagbabalik po ang DZRH Usapang Legal. 7:23, kasama pa rin po ako po si Attorney Cam. Pero bago po yan, ayan i-discuss ko lang po yung jurisdiction ng barangay conciliation, no? Sako po ng barangay conciliation kung halimbawa po ang magkapitbahay, ang dispute nila, no? Pinag-awayan nila, may kinalaman sa property, sa utang, o kaya naman sa yung similar interest, no, ng halimbawa biglang nagbangayan, nag-away, parinigan, yung ganun po, no? At saka yung mga criminal offense punishable by up to 1 year of imprisonment or fine, no? Up to 5,000 pesos. Pero usually po yun yung mga light threats, yung uupakan kita. Kaya naman magtago ka na, ha, magtago ka. Lagot ka sa akin pag nagkita tayo. O kaya naman napagbuno, yung mga slight physical injuries, at saka po yung unjust vexation. Sa physical injuries, kailangan i-determine po kung slight, less physical, or grave, no? So magkakaiba po yan. Yung pinaka po is yung sa slight physical injuries. Ayan. Kapag medyo mas malaki na po yung injury, pumasok na po siya sa wait lang po pumasok na po siya doon sa tinatawag natin na less physical injury at saka serious physical injuries, medyo na po yan, hindi nakasama doon sa barangay conciliation. So again, magkakaiba po yan, slight physical injuries, less serious physical injuries, at saka serious physical injuries. Okay? And syempre yung utang, halimbawa nagpahiraman, tas hindi nagbayad, nag-away. So kung pwede po sa barangay conciliation, pag-usapin yung magkabilang panig, mga magkapitbahay, pwede po yan. So kailan naman po hindi papasok sa barangay conciliation? Yung unjust vexation pala, pwede rin po yan. Halimbawa, nagkukos ka lang ng annoyance sa kapitbahay mo, no? Nabibisit ka. Pwede ka patawag sa barangay. Okay. Yung hindi po sakop ng barangay conciliation, yung halimbawa po, yung isang party po ay government. Halimbawa, yung sinabi ko kanina, yung sheriff, kunyari, sinisheriff yung bahay ninyo, gusto nyo patawag yung sheriff, no? Magkausap kayo sa barangay at magkasundo kayo, hindi po pwede yun. Siya po ay yung exempted, no? Doon sa barangay conciliation. O kaya naman po, halimbawa, ang isang party po ay corporation. So, hindi rin po pasok yan. Kung halimbawa po ang crime po na binanggit natin na hindi pasok dun sa binanggit ko kanina, no? Punishable by, of course, yung medyo mas mataas, homicide, murder, yun yung pinakaklase example. Kunyari, pinatay yung kapitbahay mo, tapos yung biktima at saka yung pamilya ng biktima at saka yung pamilya nung pumatay magkakasundo, bawal po yun. Hindi nasakop ng barangay yun. Okay? Even yung mga sa sa mga VAUSI, no? Kung halimbawa may mga temporary restraining order na
na ni-request, no, or protection order from the barangay, ang mga biktima po ng pang-aabuso ay hindi po pinagbabati po yan, ha? Kunyari, binugbog na, nagbugbog ang blues, pinatawag sa barangay, pagbabatiin nyo, hindi nyo po sakap yan. Okay? Meron po tayong kring-kring promo, sige, ihabol na natin yung ating kring-kring promo, pasensya na po, nagmamadali na ako kasi onti na lang yung oras natin. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tingnan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! Gusto niyo bang manalo ng 500 pesos? Eto na po, no? Meron na naka-standby na tawagan sa ating kring-kring promo. Sumali at tanungin na natin kung anong pangalan tsaka taga saan siya. Magandang gabi po. Magandang gabi po, ma'am. Ano pong pangalan nila yung taga saan po? Jesseril Maranan from Quirino Province po. Quirino Province? Saan po yan ang banda yung Quirino Province? Cagayan Valley po. Cagayan Valley. Okay. Miss Jesseril, ilang taon ka na po? 36 po. 36. Paano niyo po nalaman itong ating kring-kring promo? Matagal na po akong nakapalo, ma'am, sa DZRH, sa FB, sa Facebook. Ayan. Ready ka na ba sa ating katanungan para manalo ng 500 pesos? Opo, ma'am. Ang katanungan po natin, ano po ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas na magse-celebrate ng kanilang 87th anniversary ngayong July? DZRH po, ma'am. Yes! Congratulations! Dahil dyan nanalo ka ng 500 pesos. Huwag mo pong ibababa yung phone. Meron ka bang pa-shoutout pala muna? Ano ako, ma'am? Na-set ako. Na-shock ka ba? Huwag kang ma-shock. Kaya panalo ka na ng 500 pesos. Meron ka bang gustong batiin ng mga kamag-anak mo, kaibigan dyan sa may Cagayan Valley? Binabati ko po yung ate ko Amelita Ancheta, ma'am, na magbe-birthday bukas. Happy birthday. Ayan, meron ka ng pa-cake. Sagot ka na yung cake. Maraming salamat. Thank you so much. Ayan, instruct ka po ni Don Carlos kung paano mo po makiklaim ang yung prize. Maraming salamat sa mga tumutok po sa atin, sa mga hindi na po natin nabate. Pasensya na po. Wala na po tayong oras. Muli po, Attorney Campo. Hanapin niyo po sa TikTok account ATTYCAM. Kasama pa rin po, syempre, dito po sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oras po natin, 7:30 na po ng gabi. Ang oras na yan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes